Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang Proud Wolf Arc, kung saan nakipagbakbakan ng ating idol na si Borg sa former IBF Junior Lightweight World Champion na si Mikey Elliott. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang Go to the World Arc, ang pagsubok ni Ipo laban sa isang world-class boxer na si Alfredo Gonzalez. Sa monthly boxing fan, matapos makita ni Fuji ang magazine na isa ng ganap na world champion si Volk, nalaman nito kay Mari na gustong-gusto daw nitong si Volk ang Japan noong in-interview niya ito. Kaya naman napaisip si Fuji kung bakit. Dahil nung nasa Japan ito, wala namang magandang nangyari sa kanya. Isang staff member ang nagsabi na gusto nito ang nasa question section, kung saan tinanong si Borg ng comments para sa kanyang mga karibal. Sinabi nga doon ni Borg na sana hindi niya na makalaban ang mga yun, dahil hindi niya alam kung makakasurvive pa ito kung sakaling mangyari ang laban na yun. Sinabi nga ni Fuji na meron nga dalawang boksingero sa Japan na tumali dati sa ngayon IBF Junior Lightweight Champion, kaya naman na-realize nito na ang kanilang bansa ay hindi rin talaga basta-basta pagdating sa boxing. Sunod ngang binanggit ng staff na ito ang pag-relinquish ni Ipo ng kanyang JBC Featherweight belt at ang paparating na laban nito sa World Rank number 2 sa Featherweight Division sa buong mundo na si Alfredo Gonzalez, kung saan pag nanalo nga daw si Ipo dito, magkakaroon nito ng chance na harapin ang World Champion na si Ricardo Martinez. Nabilib nga si Fuji sa desisyon ni Kamugawa na piliin si Gonzalez para sa warm-up fight ni Ipo. Naniniwala naman si Mari na ang laban na yun ay sigurado magiging dikdikan at matindi. Sunod na sinabi ni Fuji na dahil nga si Ipo ay papasok na sa mga world-class fights, sigurado magkakaroon ng maraming kaganapan sa featherweight division, lalo na si Zendo ay rank 9 at si Miyata naman ay rank 5 sa buong mundo. Kaya naman nabilib si Fuji kung gaano kalakas ang generation ng mga to. At dagdag pa nito na ang OPBF Lightweight Champion na si Mashiba naman ay nagbabalak sungkitin ng World Champion. Dahil nga ang mga veterana to ay nag-focus na sa world class fights, nasisiguro ni Fuji na ang buong Japan ay magpo-focus sa JBC Featherweight title at sa henyong si Manabu Itagaki. Sa Makunochi Fishing Boat, tinatawag pa rin na champion si Ipo ng kanilang mga customer. In-inform ito ng ating idol na hindi na ito champion at nirelinquish niya na ang kanyang belt. Sinabi ni Itagaki na siya na nga kukuha ng belt na yun at ang kanyang senpai ay magpo-focus na sa world champion belt. Kaya naman mas lalong na-excite at nahype ang mga customer na to. Tinanong nga ni Miyazaki ang nanay ni Ipo kung anong nararamdaman nito na si Ipo ay nag-aim na maging pinakamalakas sa buong mundo. Sagot naman ni Hiroko na hindi pa rin ito napaprocess sa kanyang isipan ng mga bagay na yun. Dahil kahit nga alam nito na ginagawa ng anak niya ang best niya, hindi pa ito nakakapanood ng laban nito kahit isang beses. Kaya tinanong ng customer na kung hindi pa rin ba ito papanoorin ng laban kung sakaling world championship fight na yun. Ngunit walang pa kasi Hiroko doon at ang gusto lang nito ay manatiling healthy ang kanyang anak na si Ipo. Matapos yun, pumunta si Ipo sa bahay nila Kumi para bigyan nito ng fresh fish. Nang palis na ang ating idol, sinabi ni Kumi na ang cooking skills niya ay limited, kaya humingi ito ng tulong. Pero bago ito pumayag, tinanong muna nito kung nasaan ang kanyang kuya. Nang marinig ni Ipo na hindi pa nakakauwi si Mashiba sa bahay, dali-dali at excited itong pumasok para turuan si Kumi magluto. Sa kusina, sinabi ni Ipo na ang mga isdang binigay niya ay masarap gawing sashimi or ilagay sa soup. Sunod na tinuruan nito si Kumi kung paano gamitin ang kutsilyo para tanggalin ang mga kaliskis ng isda. Habang ginagawa iyon, tinamaan si Ipo sa mukha ng kaliskis. Kaya naman dahang-dahang lumapit si Kumi kay Ipo at humingi ng sorry. At biglang pinakita si Mashiba na nasa harap na ito ng kanilang bahay. Si Ipo at Kumi ay nasa sala habang hinihintay maluto ang pagkain. Napansin nga ni Kumi na madumi na ang mga bandage ni Ipo at tinopera niya itong palitan ng mga yun. Nang makita ni Kumi ang kanyang namamagang mukha, hindi nito mapigilan mag-alala kay Ipo. Kaya naman sinabi ni Ipo na ito ang dahilan kung bakit siya nagtitraining mabuti para maiwasan ang pagkabugbog ng sobra sa bawat laban. Pero kahit nga alam ni Kumi na ginagawa ni Ipo ang lahat para maiwasan iyon, hindi pa rin ito maiwasan mag-alala. Habang unti-unting lumalakas ang tibok ng puso ng isa't isa, unti-unti ring lumalapit ang kanilang mukha para sa isang halik na pinakahihintay ng ating idol. Ngunit nagising sila sa katotohanan at nagulat nang biglang dumating si Mashiba at sinabing masusunog na ang kanilang niluluto. Mabilis na tumakbo si Kumi para patayin ang apoy, habang si Ipo naman ay naging ala Spider-Man at lumakyat sa dingding sa takot kay Mashiba. Dahan-dahang lumapit ang Grim Reaper na si Mashiba kay Ipo at nang makalapit ito, tila nawala na ng malay ang ating idol sa takot. Tinanong nito kung hanggang saan ang nagawa nila ni Ipo at Kumi. Dahil nga sa sobrang takot ng ating idol, utal-utal ito sa kanyang pagsagot.
Kaya naman ang misword ni Mashiba at akala nito ay gumawa na silang dalawa ng baby. Agad-agad na binato ni Kumi si Mashiba ng kutsara at sinabing nakahanda na ang hapunan. Habang kumakain, sarap na sarap si Mashiba sa niluto na ulam ni Kumi. Subalit mabilis na nagbago yun ang sabihin nitong tinulungan siya ni Ippo lutuin niyon. Kaya naman agaran nitong sinabi na hindi masarap ang ulam. Pagkatapos nilang kumain, tinanong ni Mashiba kung sino ang bumugbog kay Ippo. Nang malaman nitong si Sendo ang may gawa nun, sinabi nito na 2 beses niya na itong tinalo tas nabugbog pa rin siya nito. Sagot naman ni Ippo na mas lalong lumakas si Sendo at swinerte nga lang daw siya sa kanilang mga laban kaya siya nanalo. Sunod na ipinaalala ni Mashiba ang sinabi ni Ippo na siya ay nagtitraining para maiwasan ng aksidente sa laban. Sinabi ng ating idol na kaya niya nasabi yun ay dahil lang nanay niya ay lagi naghihintay sa kanya sa bahay bawat laban. At kahit nga preparado na to sa lahat ng mangyayari sa loob ng ring, gusto pa rin ng ating idol na makauwi ng walang problema para maibsan ang pag-aalala ng kanyang nanay. Dagdag pa nito na kung sakaling ang mabugbog ito ng sobra sa laban, nais pa rin nitong umuwi sa bahay gamit ang kanyang 2 mga paa. Tanong naman ni Mashiba kung tama ba ang ganong mindset sa isang boksingero na naghahangad kuwanin ng World Championship belt. Sabi ni Kumi at Ippo na wala namang masama sa ganong mindset. Kaya naman napasabi si Mashiba na, "Ngayon alam ko na kung bakit ka natalo." At sa paglakad nito paalis, sinabi nitong, "Humina ka na kumpara dati." Habang naglalakad pa uwi, naalala nito ang sinabi ni Mashiba na siya ay humina na. Kaya naman mas lalo ito nagpursige na mag-training palalo. Sa Kamugawa Boxing Gym, si Ippo at Kamugawa ay nagmi-meet practice at sinabi ng kanyang coach na magpahinga muna ito. Pero sabi naman ni Ippo na hindi niya kailangan mag-break at gusto pa nitong ituloy ang training. Kaya naman sinubukan ni Kamugawa ituloy ang kanilang meet practice. Subalit pinigilan sila ni Yagi dahil baka mapasobra ito sa training. Sinabi ni Itagaki kay Aoki na sobrang hirap nga daw makanakot na kalaban gamit ang isang matinding body blow dahil malaki ang tsansa nitong makounter na galing mula sa taas o sa ibaba. At sunod nitong sinabi na kailangan ng sapat na lakas at perfect positioning para magawa ang body blow knockout na yun. Dagdag pa ni Aoki na kailangan pa nito lumapit ng sobra para makakuha ng perfect angle para sa suntok na yon. Dinemonstrate ni Itagaki kay Aoki ang suntok at sinabi nitong pa-upward dapat ang tirada para mas lalong mapuruan ng boksingero sa liver float na yon. Nang marinig ito ni Kimura, nagsimula itong mag-alala at matakot dahil nasisiguro nitong siya ang magiging ka-sparring partner ni Ippo since si Alfredo ay medyo nalalapit sa kanyang fighting style na outboxer. Sinabi naman ni Shinoda na mas nabibilib nga daw siya kay Kamugawa dahil ito ang nagtuturo kay Ippo sa lahat ng bagay, mapa-step in, positioning at punch angles. Dagdag pa nito na ginagawa din niya yun sa isang world champion na si Takamura na may mas malaking katawan kaysa kay Ippo. Kaya naman tinawag ni Shinoda si Coach Kamugawa na master trainer. Na magsimula na ang meet session ni Takamura at Kamugawa, sinabi ni Aoki at Itagaki na expert nga daw itong si Kamugawa sumalo ng mga malabombang suntok. Sa isip naman ni Shinoda na kahit nga daw may edad na itong si Tanda at may maliit na pangangatawan, natatanggap pa rin ito ng walang kahirap-hirap ang mga suntok ng 2 hardest hitter sa kanilang gym. At sinabing siguradong hindi niya kayang gawin iyon. Tinanong ni Kimura si Itagaki kung bakit hindi na lang ito ang makapag-sparring kay Ippo since parehas naman silang may laban. Sabi naman ni Itagaki na kahit nga daw gusto niya, hindi siya pinapayagan. Binanggit ni Aoki na siya nga daw ang makaka-sparring ni Itagaki dahil ang kanyang next na kalaban ay isang in-fighter. Nagulat nga si Aoki at Kimura dahil hindi pa rin ito alam kung sino ang kanyang makakalaban. Si Ippo ay tinignan ang latest issue ng Monthly Boxing Fan para tignan kung sino ang makakalaban ni Itagaki. At dahil nga si Itagaki ang rank 1, kakalabanin nito ang rank 2 na si Imai para sa JBC Featherweight Belt. Tinignan din ni Itagaki ang magazine at confident itong may papanalo ang kanyang laban. Pinaalala nila Kimura at Aoki kung paano pinahirapan si Itagaki na maglaban itong dalawa. Subalit confident na sinagot naman ni Itagaki na sobrang laki na ng improvement niya kumpara dati. At dagdag pa nito na ito nga daw ang tamang oras para ipakita kung gaano na siya kalakas. Masyado nga daw paisi-isi itong si Itagaki, sabi nila Kimura at Aoki. Biglang sumingit si Takamura na hindi siya sanay na marinig na si Itagaki ay nag-aim na para sa JBC title at si Ippo naman ay para sa world title. At sunod itong nagreklamo kung kailan ba siya papakyatin sa super middleweight para kuwarin ang pangatlong world title.
Pero sabi naman ni Yagi na ang super middleweight ang pinaka-competitive na weight class at merong rumors na magkakaroon ng isang unification match kaya mahirap mag-schedule ng laban sa mga champion na yun. Nabasa ni Takamura sa magazine na pinag-uusapan ng tungkol sa WBA, WBC, WBO at IBF champions. Pero sabi naman ni Takamura na lahat lang ito ay pipitsugin na boksingero at gusto na itong bubugin lahat ng ating idol. Kinagabihan sa bahay nila Takamura habang tinitingnan ng Monthly Boxing Fan Magazine, sigurado itong hindi kaya ni Ippo na makuha ang world title. Pero naalala nito na tinalo ni Ippo si Bolt na isa na ngayong world champion. Kaya naman napaisip ito na baka meron ngang maliit na tsansa na manalo ang ating bida. Sabi nga ni Takamura na siguradong hindi ko konekta ang mga suntok ni Ippo sa mga world class fighter. At sunod itong napaisip kung paano ito paghahanda ni Kamugawa. Kinabukasan sa Kamugawa Boxing Gym, nag-aalala ang mga gymmates ni Ippo kung paano niya kukontrahin ang solidong Mexican jab ni Alfredo. Sinagot naman ito ni Ippo na mas okay kung ma-improve niya pa ang kanyang nakasanayang style ng pagbaboxing. Sa Kawahara Gym, si Miyata at ang kanyang tatay ay pinanood ang mga laban ni Alfredo. Sa tingin nga ni Miyata na siguradong mahihirapan si Ippo kalabanin nito. Matapos yun, si Ippo ay pinanood rin ang mga video ng laban ni Alfredo. Namangha ang ating idol kung paano ganito gamitin ang mga leps at parang may naalala nga itong boksingero. Habang nagro-roadwork kasama si Itagaki, tinanong niya ito tungkol kay Imai. Sabi naman ni Itagaki na nanood nga daw ito ng 2 o 3 video kung saan laging tinatamaan ng suntok si Imai. At kumpara nga daw sa amateur days niya kung saan siya kilala bilang may matinding depensa, ngayon ay mas aggressive at reckless na itong lumalaban. Napansin ni Itagaki na si Imai nga ay nagpo-focus na ngayon sa dual exchange. At sunod nitong binanggit kung paano nanalo si Imai sa last match nito sa pakikipagpalitan ng solidong right punch. Kung si Itagaki nga daw nasa laban na yun, gagamitan niya ito ng malulupit na feints habang nagpapakawala ng suntok. Sabi naman ng kanyang senpai na natutuwa siya dahil pinaghahandaan niya talaga si Imai. At hindi nga daw dapat ikaya na pinag-aaralan niya ito dahil si Imai ay isang malakas na boksingero. Tinanong ni Itagaki kung kamusta ng pag-aaral ni Ippo sa estilo ni Alfredo. Sinabi nga ng ating idol na pinapanood nito ang mga laban kada umaga pagkagising at gabi bago matulog. Kaya naman sabi ni Itagaki na masamang panoorin niyo yun bago matulog dahil baka lumabas ang kalaban niya sa kanyang panaginip. Sagot naman ni Ippo na okay nga daw na mangyari yun dahil sa panaginip pwede siya mag-simulate ng maraming senaryo nang hindi nasasaktan. At dagdag pa nito, pwede pa siyang makapaglaban ng tuloy-tuloy doon kahit gaano pa to kadami bumagsak. Napatanong si Itagaki kung ano nakikita ni Ippo sa panaginip niya laban kay Alfredo. Sabi naman ni Ippo na lagi niya nakikitang natatalo siya via knockout or decision. Sunod na binanggit nito na mala carbon copy nga ang jab sa uppercut ni Alfredo at Ricardo. Sa ibang bansa, si Alfredo ay tinawagan si Ricardo para sa kanilang second rematch kung sakaling matalo nito si Ippo. Subalit hindi maalala ng world champion kung sino itong si Ippo Makunochi. Kaya naman pinaalala ni Alfredo dito na naka-sparring na ito ni Ricardo noong kakalabanan niya si dati. Pero sa sobrang dami na nga nitong naka-sparring, hindi pa rin ito maalala kung sino si Ippo. Kaya naman sinabi na lang ni Alfredo na kukuhanin niya muli ang rank 1 at saka magre-request ng rematch laban dito. Matapos ang tawag na yun, sabi nga ni Bill na magaling na boksingero itong si Alfredo at nag-improve ito dahil sa pangagaya nito kay Ricardo. Pero sunod nitong sinabi na kahit kailan, hindi mananalo ang copy sa original. Pinaalala na ni Bill kung sino si Ippo at ito nga daw ang Japanese champion na may peekaboo style. Dahil doon, naalala na niya ito at sinabing yun yung batang may Dempsey roll. Sunod nitong sinabi na sana nga ay naalala niya agad ito para mawarningan niya si Alfredo. Sa Kamugawa Gym, habang nagtitraining si Ippo gamit ang ducking and weaving, nag-comment si Aoki kung paano ginagawa ni Ippo ang mga stepin nito kaya nagbumukhang mabilis. Sunod na binanggit ni Itagaki na ang pressure nga daw na binibigay nito habang sumusugot at inilaga ng lahat ng suntok ay isa pang factor kaya nagbumukhang mabilis ito. Nang mag-break si Ippo, sinabi nga nito kay Kamugawa na inaanda niya ang sarili niya sa mga leps ni Alfredo. Kaya naman minimake sure nito na ang weaving niya ay flawless at smooth sa darating na laban. Nag-agree naman si Kamugawa doon at sinabi nga nito na ang mga Meksikano ay may malalakas at mahabang leps. Ang angle nga daw nito ay sobrang flawless kaya hindi mo mapapansin ang transition ng suntok na yon. Dagdag pa nito na ang hook sa uppercut ay pwede rin gamitin sa same position na yon para mag-switch sa close range at long range attacks. Kaya naman siguradong mahirap i-predict ang mga suntok na darating sa kanya.
Sunod na nagbigay si Kamugawa ng bagong training technique gamit ang stick na humahabang may gloves. Nagsimula na mag-training sila Ippo at sinubukang ilagan at salagin ang mga suntok na nanggagaling sa stick. Habang nanonood, sinabi ni Kimura na kahit nga daw nakaharap na ito ng clicker jabs at hien, nahihirapan pa rin ito sa training. Pero sabi naman ni Takamura na mga suntok ni Alfredo ay hindi signature move o special stance, kundi isang high-level form ng basic left jabs. Sa Mexico, hinuli ni Alfredo ang isang bata magnanakaw at sinabi nitong sasamahan niya itong mag-sorry. Matapos yun, sinabi ni Alfredo kay Lisa na kaparehas niya nga daw ang batang yun noon na isang snatcher at ang natural na reaction nito kapag hindi nagkakaintindihan ay pakikipagbasag ulo. Sunod nitong naalala ang pagpunta niya sa Arena Mexico kung saan iniimbita ni Ricardo ang mahihirap na bata para panoorin ang kanyang mga laban. Habang naiisip ni Lisa na si Ricardo ay isang mapagmalasakit at mabait na champion, iba naman ang tingin dito ni Alfredo dahil nakikita nito si Ricardo na isang hambog na mayamang tao at inimbitahan lang sila para ipamukha sa kanila yon at malitin ng mahihirap. Pero kahit sinabi ni Alfredo yon, naaalala nito kung paano siya na-inspire kay Ricardo nang talunin nito ang kanyang kalaban. At naangasan nito nang sabihin ni Ricardo sa lahat ng batang nanonood na huwag kalimutan ang kanyang makismo. Agad niyang na-realize ni Alfredo na si Ricardo ay hindi naging pinakamalakas gamit ang natural talent at ito ay unti-unting umakyat gamit ang pagpupursige at tapang. Sunod nitong sinabi kay Lisa na ang mga sinabi nga daw ni Ricardo noon ay tumatak sa kanyang isipan na parang sinasabi ng isang Aztec god. Simula nga daw ng araw na yon, siya na ang goal at idol niya at ang tanging way para mabot ang kanyang idol ay sa loob ng ring. Naalala nito noon na kung mananalo siya ng tuloy-tuloy makakaharap niya ang kanyang idol sa ring. Pero nang mangyari yun, tila pinaglaruan at pinugbog lang siya nito dahil sa sobrang kaba niya sa laban. Sa pangalawang beses naman na mas malakas na siya, kinailangan na magseryoso ni Ricardo sa laban. Kaya naman nabugbog ito ng malubha at nagulat na lang itong nasa ospital na siya na magkamalay. Sabi naman ni Lisa na wag na itong mag-focus sa WBA title dahil pwede naman itong maging champion sa ibang federation. Ngunit ayaw ni Alfredo na iwasan si Ricardo dahil kailangan niyang kalabanin ng pinakamalakas sa buong mundo at yun ang meaning ng makismo para sa kanya. Kahit nga hindi nito alam kung gaano kalakas ang kanyang sunod na makakalaban, sigurado siya lang ang may kayang tumalo kay Ricardo. Sa Kamugawa Boxing Gym, unti-unti nang nasasanay si Ippo sa mga umabang suntok gamit ang stick at sunod nating nakita ang kanyang hinahandang pangontra kay Alfredo na liver blow. Habang nanonood sila kay Kimura at Aoki, napansin nga nila ang lakas at bilis ng body blow ni Ippo. At naniniwala si Itagaki na sa close range fights, si Ippo ang the best sa buong mundo. Pero si Ippo at Kamugawa hindi pa satisfied sa nakikita nilang resulta. Sinabi ni Takamura na ginagawa yun nila Ippo para masiguradong handa sila dahil nung nakalaban niya si Ricardo, dinurog siya nito gamit ang mga lefts at si Alfredo nga ay mala-carbon copy ni Ricardo. Sa Monthly Boxing Fan, in-interview ni Mari si Coach dati. Tinanong nito kung ano ang comments nito kay Alfredo at kung napansin ba niya ang similarities nito kay Ricardo, lalong-lalo na ang mga lefts. Sinabi ni Date na si Alfredo ay hindi lang pipitsugin na manggagaya dahil siguradong may bubuga rin ito. Binanggit nga ni Date si Okita na isang boksingerong iniidolo siya at ginaya mga galaw at signature move niya. Wala naman nga daw masamang gumaya sa estilo ng ibang boksingero pero kakailanganin mo pa ng mas maraming bagay para mas lalong lumakas. In-explain nito na kapag nga daw ang isang tao ay gagayahin lang ang kanyang idol, sinusubukan lang nito maging kasing galing nun, kung saan dapat ini-aim ng mga tumalagpasan at mas galingan palalo. Pero sa case nga daw ni Alfredo, siguradong nagsimula at ginaya nito si Ricardo para masigitan at talunin ang kanyang idol. Dagdag pa nito na kahit nga mukhang kalmado at tumaastang gentleman itong si Alfredo, nakikita ni dati sa mga mata nito na may tinatago itong bangis na kagaya ng kay Sendo. Nang tanungin ni Mari kung ano ang tsansa ni Ippo na manalo sa laban, sinabi ni Date na 60% mananalo si Ippo at 30% matatalo ito sa laban. Kaso, nandun na rin ang kanyang pagkabias dahil kakilala niya si Ippo. In-explain nito na masyadong simple ang strategy ng ating bida para sa world stage at may malaking tsansa na matalo ito via decision. Ngunit kung kaya nitong makalapit
siguradong tataas ang tsansa nitong manalo. Dagdag pa nito na magiging okay ang lahat kung mas lalong lumakas itong si Ippo. Pero sunod itong napaisip kung ano ang mangyayari kung humina ito. Sigurado naman si Mari na hindi humina si Ippo at mas nag-aalala pa nga daw ito na baka mapasobra ang training nito. Sa uli, sinabi ni dati ng susi sa pagkapanalo sa laban ay kung paano ito paghahandaan ni Ippo at kung paano approach ang kanilang gagawin sa laban. Matapos ang madugong training ni Ippo sa mga poste at pagparo sa gulong gamit ng maso, nakipag-sparring naman ito kay Kimura. After ng sparring session na yun, pinuntahan ni Aoki si Kimura. Sinabi ni Kimura na hindi napapatigil ng mga light jabs itong si Ippo. At kung magwa-wide swing ka naman, madali niya itong mailagan at sunod na magpapakawala ng malabombang body blow. Kahit anong gawin mo nga daw, ang ending ay siguradong makakatanggap ka ng body shot hanggang sa manawa ka. Sabi nga ni Aoki na dahil nga walang problema sa weight control, full power pa rin ang mga pinapakawalan nitong suntok. Ngunit sagot naman ni Kimura na hindi lang yun ang problema. Binahagi nito na ang mga angles ng suntok ni Ippo ay bumalik na sa dati bago pa rito matutunan ang Dempsey roll. Sunod niyang in-explain na nung natutunan ni Ippo ang Dempsey roll, side to side lang ang weaving motion nito para sa mga hooks. Pero napansin ni Aoki sa sparring, ang mga suntok ni Ippo ay nanggagaling na sa ibaba. At sabi ni Kimura, ito nga daw ang tinuro ni Kamugawa kay Ippo, isang body blow na mala uppercut ang dating. Kung magpapokus ka nga daw ng depensa ng iyong katawan dahil sa mga body blow, magsiswitch naman si Ippo sa mukha. Dahil dito, napatanong si Aoki kung ano kaya ang rason at bumalik ito sa dating estilo. Sa tingin naman ni Kimura, na baka dahil yun sa nangyari sa laban niya kay Kojima. Kaya't napagdesisyonan nitong bumalik sa basic fundamentals ng boxing. Sunod naman nilang pinag-usapan ng sparring ni Aoki at Itagaki. Kahit nga hindi tinatamaan si Aoki ng mga suntok, ni isang beses hindi naman ito naabot si Itagaki, kaya naiinis ito. Kahit nga daw nanghihina si Itagaki dahil sa weight control, meron itong napakatibay na defense, kung saan kaya nitong makita ang lahat ng nangyayari sa loob ng ring. Sinabi nga ni Aoki na habang tumatagal mas lalo lang nag-i-improve si Ippo at Itagaki. Kung walang magic na mangyayari na magpapahina sa mga to, siguradong mananalo ito sa kanilang mga laban. At ang dalawang to ay papunta na sa next level kung saan hindi na kayang abutin nila Kimura at Aoki. Matapos ang ilang araw, dumating na si Alfredo sa Japan. Pagkalapag na pagkalapag nito, dumiretso agad siya sa Ottawa Gym para makapag-sparring. At dito, ipinamalas ni Alfredo ang kanyang boxing prowess na may solid jab at footwork. Kinagabihan ng araw na yon, ito ay hindi makatulog dahil ito ay hopa sa isang magandang sparring. Sinabi nito na gusto nitong magpakawala ng mga solidong suntok gamit ang kanyang kanan. Ngunit ang mga nakalaban niya sa sparring ay masyadong mahihina kahit hindi niya nagawa iyon. Kinabukasan, nagkita na nga si Alfredo at Ippo sa weigh-in. Pagkatapos ng kanilang weigh-in, tinanong si Ippo ng mga reporter kung ano kanyang nararamdaman sa una nitong world class fight at ano ang kanyang feeling matapos i-surrender ang kanyang JBC title. At sinabi ni Ippo na, ngayon, nakikita akong sarili ko as challenger at gusto kong makita kung saan ako dadalhin ng aking experience at pagkasanay sa world class fight. Sunod namang tinanong si Alfredo ng reporter kung ano ang tingin nito kay Ippo na nagkaroon ng 8 JBC title defense at lahat ito ay naipanalo sa pag-knockout sa kalaban. Sumagot naman si Alfredo. Sinabi nito na hindi siya bilib dito kay Ippo. Masyado itong maliit at wala siyang inaasahan sa laban. Sinundan pa ito ng sa pagtunog ng bell, tsaka niya malalaman ang aking sinasabi. At doon na muna magtatapos ang ating part 1 na Go to the World Arc. Grabe mga par, sobrang exciting na mga paparating na laban no? Imai versus Itagaki sa JBC Featherweight title, tas si Ippo versus Alfredo para sa World Rank number 2. O paano? Abang-abang na lang mga par para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe at pinutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai, hanggang sa muli mga par!